Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong January 2026. Narinig niyo na ba ang usap-usapan tungkol sa malalaking pagtaas ng SSS pension? Hindi ito fake news, mga kababayan, at hindi rin ito basta chismis lang na kumakalat sa social media. Ito ay opisyal na kumpirmado na ng SSS mismo at ang unang tranche ng pension reform program ay nagsimula na noong September 2025. Pero ang tanong na pumapasok sa isipan ng maraming pensioners ay ganito: magkano ba talaga ang matatanggap ko? Kailan ako makakakuha ng pera? Karapat-dapat ba ako sa dagdag na ito? At ang pinakamahalaga, paano ko sisiguraduhin na hindi ako mawawalan ng animang benepisyo? Kaya naman sa video na ito, ating pag-uusapan ng detalyado ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa pension reform program ng SSS na ito. Pag-uusapan natin kung sino ang karapat-dapat, magkano talaga ang matatanggap ninyo depende sa inyong kasalukuyang pensyon, kailan ninyo makukuha ang pera, at ang mga mahalagang tips para siguruhing hindi kayo mawawalan ng kahit isang piso. Makinig kayo ng mabuti hanggang dulo dahil ang mga impormasyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay bilang senior citizen. Huwag ninyong palampasin ang video na ito dahil maraming pensioners ang nakakalimutan o hindi alam ang mga detalye na ito, at sa huli, nawawala na lang sila ng pera na dapat ay sa kanila. Mga kababayan, mahalaga na maintindihan natin mula sa simula kung ano ba talaga ang pension reform program na ito at bakit ito napaka-importante para sa lahat ng SSS pensioners. Noong July 2025, nag-approve ang Social Security Commission ng isang historic na desisyon sa ilalim ng Resolution number 340. Ito ang unang multi-year pension increase sa buong 68 years na kasaysayan ng SSS at ang programa na ito ay tutulong sa mahigit 3.8 million pensioners sa buong Pilipinas. Isipin ninyo yan, mga kababayan, 3.8 million na mga pamilya ang makikinabang sa programang ito. Ang Pension Reform Program ay isang 3-year program na nagsimula noong September 2025 at magtatapos sa September 2027. Ibig sabihin, 3 taon kayong makakatanggap ng annual increase sa inyong pensyon. Hindi ito one-time increase lang, kundi compound increase pa ito na ang ibig sabihin ay tumaas ang base ninyo bawat taon at ang susunod na increase ay nakabase sa mas mataas na halaga na. Ang programa na ito ay direktang utos ni President Ferdinand Marcos Jr. at pinatupad sa pamamagitan ng guidance ni Finance Secretary Ralph Recto. Ang layunin ay simple pero napakahalaga. Tulungan ang mga pensioners na makasabay sa tumataas na presyo ng bilihin, gamot, kuryente, tubig at lahat ng pangangailangan sa araw-araw. Maraming taon na kayong naghihintay ng ganitong programa at ngayon narito na ito, kumpirmado at nagsimula na. Ngayon, pag-usapan natin kung magkano ba talaga ang matatanggap ninyo depende sa inyong uri ng pensyon at sa kasalukuyang halaga ng inyong buwanang sweldo. Dahil ang increase na ito ay compound increase, kailangan ninyong maintindihan kung paano ito kinakalkula. Para sa retirement pensioners at disability pensioners, ang increase ay 10% bawat taon. Para naman sa survivor pensioners or death pensioners, ang increase ay 5% bawat taon. Mahalaga na maintindihan ninyo na ang percentage na ito ay ini-apply sa inyong current pension amount, kaya mas mataas ang inyong current pension, mas malaki rin ang increase na makukuha ninyo. Halimbawa, kung kayo ay retirement pensioner at ang inyong current pension ay 10,000 bawat buwan, bago ang September 2025, nakatanggap na kayo ng 1,000 increase noong September 2025, kaya ang bagong pension ninyo ay naging 11,000. Ngayong September 2026, makakakuha kayo ng another 10% increase, pero hindi na 1,000 ang dagdag, kundi 1,100. Kaya ang total pension ninyo ay magiging 12,100. At sa September 2027, makakakuha kayo ng another 10% increase base sa 12/100 na magdadagdag ng WIWA Now 210, kaya ang final pension ninyo by 2027 ay 13,310.
Yan ay 3,310 increase mula sa inyong original na 10,000 pension o 33% na pagtaas sa loob lamang ng 3 taon. Para mas maintindihan ninyo, bigyan ko kayo ng iba't ibang halimbawa depende sa inyong kasalukuyang pension. Kung ang current pension ninyo ay minimum pension na 2,200 bawat buwan, makakakuha kayo ng 220 increase sa September 2025 na magiging 2,420. Sa September 2026, makakakuha kayo ng another 242 increase na magiging 2,662. At sa September 2027, makakakuha kayo ng another 266.20 increase na magiging 2,928.20. Yan ay total increase na 728.20 sa loob ng 3 taon. Kung naman ang pension ninyo ay 5,000 bawat buwan, makakakuha kayo ng 500 increase sa September 2025 na magiging 5,500. Sa September 2026, makakakuha kayo ng another 550 increase na magiging 6,050. At sa September 2027, makakakuha kayo ng another 605 increase na magiging 6,655. Yan ay total increase na 1,655 sa loob ng 3 taon. Kung ang pensyon ninyo ay mas mataas pa, halimbawa ay 8,000 bawat buwan, makakakuha kayo ng 800 increase sa September 2025 na magiging 8,800. Sa September 2026, makakakuha kayo ng another 880 increase na magiging 9,680. At sa September 2027, makakakuha kayo ng another 968 increase na magiging 10,648. Yan ay total increase na 2,648 sa loob ng 3 taon. Para naman sa survivor pensioners, ang increase ay mas mababa ng kaunti dahil 5% lang bawat taon, pero compound pa rin ito. Kung ang current survivor pension ninyo ay 4,000 bawat buwan, makakakuha kayo ng 200 increase sa September 2025 na magiging 4,200. Sa September 2026, makakakuha kayo ng another 210 increase na magiging 4,410. At sa September 2027, makakakuha kayo ng another 220.50 increase na magiging 4,630.50. Yan ay total increase na 630.50 sa loob ng 3 taon or 16% na pagtaas. Ayon sa SSS, ang average pension ng karamihan sa pensioners ay nasa 4,923 bawat buwan bago ang pension reform. Pagkatapos ng 3 taon, ang average pension ay tataas sa 6,548 na may total increase na 1,625. At sa loob ng 3 taon, ang total additional amount na maibibigay ng SSS sa average pensioner ay aabot sa 41,145. Malaki yan, mga kababayan, at yan ay napakahalaga para sa mga seniors na umaasa lang sa SSS pension para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ngayon, ang tanong na lagi kong naririnig ay ganito: sino ba talaga ang karapat-dapat sa pension reform program na ito? Makinig kayo dahil mahalagang maintindihan ninyo ang eligibility requirements para masiguro ninyong makukuha ninyo ang increase na ito. Ang magandang balita ay lahat ng SSS pensioners na nakarehistro na bago ang August 31, 2025 ay automatikong karapat-dapat sa program na ito. Hindi na kailangan mag-apply o magpasa ng kahit anong additional documents. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension noong August 2025, automatic nakasama kayo sa program. Ang programa ay sumasaklaw sa 3 uri ng pensioners. Una, ang retirement pensioners na mga taong umabot na sa retirement age at nakapag-contribute sa SSS ng sapat na bilang ng taon. Ito ang pinakamalaking grupo ng pensioners na makikinabang sa programa. Pangalawa, ang disability pensioners na mga taong hindi na makapagtrabaho dahil sa permanent disability o sakit. Itong bainore ay tumatanggap din ng monthly pension mula sa SSS at karapat-dapat din sa 10% annual increase. Pangatlo, ang survivor pensioners or death pensioners na mga pamilya ng namatay na SSS members na patuloy na tumatanggap ng monthly pension. Ang mga ito ay karapat-dapat sa 5% annual increase bawat taon. Importante ring maintindihan ninyo na ang increase na ito ay automatic. Hindi ninyo kailangang pumunta sa SSS office para mag-apply o magpasa ng kahit anong papel. Ang SSS ay automatically mag-a-adjust ng inyong pension amount bawat September mula 2025 hanggang 2027. Kung tumatanggap kayo ng pension through bank account, UMID ATM card o PesoNet,
ang increased amount ay automatic na maihuhulog sa inyong account sa scheduled payment date. Walang dagdag na proseso, walang kailangan gawin, automatic lahat. Pero importante na siguraduhin ninyo na ang inyong SSS records ay updated at tama. Kung may pagbabago sa inyong contact details, address, bank account o beneficiaries, kailangan ninyong i-update yan sa SSS para walang problema sa pag-release ng inyong pension. Maraming pensioners ang nagkakaproblema dahil outdated ang kanilang records at sa huli nahihirapan silang makuha ang kanilang pera. Kaya importante na regular ninyong i-check ang inyong My SSS account online or pumunta sa SSS branch para i-verify na tama ang lahat ng detalye. Pag-usapan naman natin ang payment schedule para sa January 2026 dahil marami sa inyo ang nagtatanong kung kailan exactly makukuha ang pension ninyo kasama na ang increase. Ang SSS ay may 2-batch payment system bawat buwan. Ang first batch ay mula January 1 to 15 and yung second batch ay mula January 16 to 31. Depende sa inyong pensioner grouping, makukuha ninyo ang inyong pension sa first half or second half ng buwan. Ngayong January 2026, dahil ang January 1 ay Wednesday at public holiday, ang mga first batch pensioners ay maaaring makatanggap ng kanilang pension ng advanced, ibig sabihin sa last week ng December 2025, specifically from December 26 to 29, 2025. Ang second batch pensioners naman ay makakatanggap ng kanilang pension starting January 16, 2026. Ang exact date na makukuha ninyo ang pension ay depende rin sa payment method ninyo. Kung through bank account kayo, mas mabilis ang processing. Kung through UMID ATM card, kailangan ninyong i-check ang ATM machine sa designated date. Kung through payment centers or partners like SM, Robinsons, Bayad Center, o Cebuana Willier, kailangan ninyong tingnan ang schedule ng bawat payment partner. Importante rin na malaman ninyo na ang increase na nagsimula noong September 2025 ay kasama na sa inyong January 2026 pension. Ibig sabihin, kung nakakuha kayo ng first 10% increase noong September 2025, ang increase amount na yan ay ang base ninyo ngayong 2026. At sa September 2026, makakakuha kayo ng second tranche ng increase na 10% ulit para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivor pensioners. Kaya, importante na i-monitor ninyo ang inyong monthly pension amount para masiguro na tama ang natatanggap ninyo. Maraming pensioners ang hindi nag-check ng kanilang pension slip or ATM balance at minsan may errors na nangyayari. Kung napansin ninyong mali ang amount na natatanggap ninyo, agad kayong mag-report sa SSS Hotline 1455 or pumunta sa nearest SSS branch para i-verify at i-correct ang records ninyo. Huwag kayong matakot magtanong o mag-complain kung may discrepancy dahil karapatan ninyo yan bilang pensioner. Ngayon, pag-usapan natin ang mga possible reductions o clawbacks na dapat ninyong bantayan. Kahit may increase ang pension, may mga sitwasyon na maaaring mabawasan ang inyong natanggap o kaya naman may kailangan kayong ibayad pabalik sa SSS. Una, kung may outstanding loans kayo sa SSS tulad ng salary loan, calamity loan, or emergency loan, ang monthly amortization ay automatically kakaltas sa inyong pensyon bago ito mai-release sa inyo. Ibig sabihin, kahit tumaas ang pensyon ninyo ng 1,000 halimbawa, kung ang loan deduction ninyo ay 500 bawat buwan, ang actual net amount na matatanggap ninyo ay yung increased pension minus ang loan deduction. Kaya importante na isettle ninyo ang mga loans ninyo para ma-full enjoy ninyo ang increased pension. Pangalawa, kung may overpayment or double payment na nangyari in the past dahil sa system errors or technical glitches, ang SSS ay may karapatan na i-recover yan sa pamamagitan ng deductions sa inyong future pension payments. Nangyayari ito minsan lalo na kapag may transition sa bagong system o kapag may pagkakamali sa processing. Kung nakatanggap kayo ng notice mula sa SSS tungkol sa overpayment, kailangan ninyong i-address yan kaagad at makipag-coordinate sa SSS para malaman ang repayment scheme. Pangatlo, kung hindi kayo nag-submit ng required documents para sa Annual Confirmation of Pensioners Program, ang SSS ay maaaring isuspend ang inyong pension temporarily hanggang hindi kayo nag-comply.
Kaya importante na i-monitor ninyo ang announcements mula sa SSS tungkol sa ACOP program at mag-submit ng requirements on time. May mga tax implications din ba ang increased pension? Ito ay isa sa mga tanong na lagi kong naririnig mula sa pensioners. Ang magandang balita ay ang SSS pension ay exempted from income tax under Philippine tax laws. Ibig sabihin, kahit tumaas ang inyong pension dahil sa pension reform program, hindi kayo kikitain ng buwis sa dagdag na yan. Ang buong amount ng pension ninyo ay tax-free, kaya ang matatanggap ninyong increased amount ay net amount na at walang kahit anong deduction para sa income tax. Ito ay malaking tulong, lalo na sa mga seniors na umaasa lang sa pension para sa kanilang pamumuhay. Pero importante rin na maintindihan ninyo na kung may ibang sources of income kayo aside from SSS pension tulad ng rental income, business income, or interest from investments, ang income na yan ay subject pa rin sa income tax depende sa tax bracket ninyo. Ang SSS pension lang ang exempted, hindi lahat ng income ninyo. Kaya kung may other sources of income kayo, kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return at magbayad ng tax kung kailangan. Pero ang SSS pension mismo ay hindi nakasama sa taxable income ninyo. Pag-usapan naman natin ang mga practical tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income sa pamamagitan ng pension reform program na ito. Una, kailangan ninyong mag-budget ng maayos para sa increased pension ninyo. Maraming seniors ang napupunta agad sa gastos ang dagdag na pera without proper planning at sa huli, nauubos pa rin agad. I-plan ninyo kung saan ninyo gagamitin ang dagdag na income. Halimbawa, kung ang increase ninyo ay 1,000 bawat buwan, i-allocate ninyo yan sa mahalaga talagang pangangailangan tulad ng gamot, grocery, or emergency fund. Huwag ninyong ilabas lahat sa luho or hindi essential items. Pangalawa, kung may outstanding loans kayo sa SSS o sa ibang financial institutions, consider ninyong isettle yan using part of the increased pension. Ang bawas sa interest at monthly amortization ay long-term savings para sa inyo. Pangatlo, i-consider ninyong mag-open ng savings account specifically para sa dagdag na pension ninyo. I-deposit ninyo doon bawat buwan ang portion ng increase at huwag ninyong hawakan unless emergency talaga. Ang small savings na yan ay maaaring maging malaki after several months or years at pwede ninyong gamitin para sa malaking gastusin or para sa emergencies. Pang-apat, i-update ninyo ang inyong beneficiaries sa SSS records ninyo. Importante ito dahil kung may mangyari sa inyo, ang inyong mga beneficiaries ay makakakuha ng survivor pension based sa updated amount ng pension ninyo, including the increases from the pension reform program. Kung hindi updated ang beneficiary records ninyo, may problema na maaaring mangyari sa pag-claim ng survivor pension ng inyong mga mahal sa buhay. Panglima, mag-avail ng pension booster program ng SSS kung karapat-dapat kayo. Ang pension booster ay isang voluntary program na nagpapataas pa ng pension ninyo sa pamamagitan ng additional contributions. Kung may extra income kayo o may working family members na willing tumulong, consider ninyong mag-enroll sa program na ito para mas tumaas pa ang inyong monthly pension in the future. Pang-anim, i-monitor ninyo ang mga announcements at updates mula sa SSS tungkol sa mga bagong programs at benefits. Maraming pensioners ang hindi aware sa mga available programs tulad ng emergency loan, microloan, or other benefits dahil hindi sila nag-check ng SSS website or nag-attend ng information sessions. Kaya importante na mag-stay informed kayo para hindi kayo mawala ng opportunities. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tips kung paano ninyo ma-avoid ang mga problems or delays sa pag-receive ng inyong increased pension. Una, make sure na updated ang inyong contact information sa SSS. Kung nag-move kayo ng bahay or nag-change ng phone number, i-report yan kaagad sa SSS para walang problema sa communication. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng important notices dahil outdated ang contact details nila. Pangalawa, regularly i-check ninyo ang inyong MySSS account online. Ang MySSS portal ay nagbibigay ng real-time updates sa inyong pension status, payment history, at other important information.
Kung wala kayong My SSS account, mag-register kayo ngayon para mas madali ninyong ma-monitor ang inyong pension. Pangatlo, kung through bank account kayo tumatanggap ng pension, make sure na active pa rin ang bank account ninyo at walang issues tulad ng frozen account or incorrect account details. Kung may problema sa bank account ninyo, ang pension payment ay maaaring ma-delay o hindi ma-process. Pang-apat, comply kayo sa Annual Confirmation of Pensioners Program. Bawat taon, ang SSS ay nag-conduct ng AKOP para i-verify na buhay pa at active pa rin ang mga pensioners. Kung hindi kayo nag-comply sa ACOP, ang pension ninyo ay maaaring masuspend temporarily. Kaya kapag may nakita kayong notice about ACOP, comply kayo kaagad at mag-submit ng required documents. Panglima, huwag kayong magbigay ng sensitive information tulad ng SSS number, bank account, or personal details sa mga hindi verified na individuals or organizations. May mga scammers na nag-take advantage sa mga seniors by pretending na SSS representatives at humihingi ng information para sa pension processing. Remember na ang SSS ay hindi humihingi ng sensitive information through phone calls, text messages, or social media. Kung may nag-contact sa inyo claiming na SSS representative, i-verify muna ninyo sa official SSS hotline 1455 bago magbigay ng kahit anong information. Pang-anim, kung may problema kayo sa pension payment or may concerns kayo tungkol sa pension reform program, huwag kayong mag-atubili na mag-reach out sa SSS. Pwede kayong tumawag sa SSS Hotline 1455, mag-i-email sa usaptayosss.gov.ph o pumunta personally sa nearest SSS branch. Maraming pensioners ang hindi nag-report ng problems dahil takot sila o nahihiya, pero ang SSS ay nandyan para tumulong sa inyo. Karapatan ninyo yan bilang pensioner na makakuha ng tamang serbisyo. Pag-usapan naman natin ang mga benefits na hindi lahat ng pensioners ay aware. Bukod sa monthly pension na tumaas na dahil sa pension reform program, may iba pang benefits kayo bilang SSS pensioner na dapat ninyong i-take advantage. Una, ang 13th month pension na automatikong natatanggap ninyo bawat December. Ang 13th month pension ay equivalent sa 1-month pension ninyo at dahil tumaas na ang monthly pension ninyo, tumaas din ang 13th month pension ninyo. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo before the reform ay 5,000 at ang 13th month ay 5,000 din, ngayong increase na ang pension ninyo sa 650 after 2 years. Ang 13th month ninyo ay magiging 650 na rin. Pangalawa, ang additional benefit allowance na 1,000 per month na idinagdag noong 2017. Ang allowance na ito ay separate pa sa regular pension ninyo, kaya ang total amount na natatanggap ninyo monthly ay ang base pension plus 1,000 allowance plus any increases from the pension reform program. Pangatlo, kung qualified kayo as senior citizen at may senior citizen ID, may additional benefits kayo tulad ng 20% discount sa selected establishments, priority lane sa mga government offices at private establishments, at exemption from VAT sa selected purchases. Ang benefits na ito ay malaking tulong lalo na sa pagbili ng gamot, grocery, at other necessities. Pang-apat, may emergency loan program ang SSS na available until December 9, 2026 o hanggang hindi pa nakalift ang calamity declaration. Ang emergency loan ay low-interest loan na pwedeng i-avail ng active SSS members na directly affected ng calamities. Kung may emergency kayo or may financial difficulties dahil sa natural disasters, floods, or typhoons, consider ninyong mag-apply ng emergency loan. Panglima, may microloan program na ina-approve ng SSS na expected na ma-implement early 2026. Ang microloan program ay short-term loan with 15 to 90-day tenor at interest rate na 8% per annum o 0.67% per month. Ito ay mas mura at safer option compared sa loan sharks or 5 to 6 lenders. Kung may short-term financial needs kayo, hintayin ninyo ang implementation ng microloan program na ito instead of borrowing from informal lenders na sobrang taas ang interest. Pang-anim, kung may anak kayong still studying o may dependents na minors, may dependents allowance kayo na additional benefit na natatanggap ninyo monthly. Ang allowance na ito ay separate pa sa regular pension ninyo
at depende sa bilang ng qualified dependents ninyo. Importante ring maintindihan ninyo ang mga bagong developments at plans ng SSS para sa 2026 at beyond. Ayon sa SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, ang 2026 ay magdadala ng more programs at improvements para sa members at pensioners. Una, ang second tranche ng Pension Reform Program ay i-release sa September 2026, so makakakuha kayo ng another round ng pension increase. Pangalawa, ang SSS ay nagplan na mag-open ng more branches nationwide at overseas para ma-serve better ang mga members at pensioners. Mayroon ng plans na mag-establish ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau at mag-open ng 10 new branches locally. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga pensioners na nahihirapang pumunta sa distant SSS branches. Pangatlo, ang SSS ay nagplan na mag-hire ng about 1,800 additional personnel para ma-improve ang frontline services at ma-address ang gaps sa service delivery. Ibig sabihin, mas mabilis na processing ng transactions, mas less waiting time sa branches, at mas better customer service. Pang-apat, ang SSS ay nag-explore ng partnership with the National Commission of Senior Citizens para sa Annual Confirmation of Pensioners Program, special programs para sa gig economy workers, at Contribution Subsidy Program para sa OFWs. May mga frequently asked questions din na gusto kong sagutin para sa inyo. Una, ang tanong na laging natatanong, kailangan ba akong mag-apply para sa pension increase? Ang sagot ay hindi. Ang increase ay automatic para sa lahat ng pensioners na nakarehistro na as of August 31, 2025. Walang application process, walang kailangan na forms, automatic lahat. Pangalawa, ang tanong, kailangan bang tumawag o pumunta sa SSS branch para malaman kung kasama ako sa program? Ang sagot ay hindi rin. Pero pwede ninyong i-verify ang pension status ninyo through My TSSS portal or by calling the SSS Hotline 1455 kung gusto ninyong mag-confirm. Pangatlo, ang tanong, makakakuha ba ako ng back pay mula September 2025 kung ngayong January 2026 lang ako nag-aware sa program? Ang sagot ay kung kayo ay existing pensioner as of August 31, 2025, dapat ay nakatanggap na kayo ng increased pension starting September 2025. Kung may kailangan ninyong mag-report sa SSS para ma-verify at may process ang back pay ninyo kung entitled kayo. Pang-apat na tanong, ano ang gagawin ko kung hindi ako nakakuha ng increased amount sa September 2025 pension ko? Ang sagot ay kailangan ninyong tumawag kaagad sa SSS Hotline 1455 or pumunta sa nearest SSS branch para i-report ang issue. Magdala kayo ng pension payment receipts or bank statements bilang proof na hindi kayo nakatanggap ng tamang amount. Panglima na tanong, may additional contribution increase ba para sa active SSS members dahil sa pension reform program? Ang sagot ay wala. Unlike sa previous P1000 pension increase noong 2017 na nag-require ng contribution increases, ang current pension reform program ay hindi nangangailangan ng additional contribution increases. Ang SSS fund ay financially stable enough to support ang program without increasing contributions. Pang-anim na tanong, paano kung nag-retire ako after August 31, 2025, makakakuha ba ako ng increase? Di ang sagot ay ang first tranche ng increase ay para sa pensioners na registered as of August 31, 2025 lang. Pero sa second and third tranches, kung by that time ay pensioner na kayo, makakakuha na kayo ng increases starting sa tranche na applicable sa inyo.